Ang ulan sa Quiapo ay tila walang balak tumigil ng gabing iyon. Ang bawat patak ng tubig ay bumabagsak ng mabigat sa mga bubong na yero ng mga tindahan, lumilikha ng isang ingay na sumasabay sa abalang takbo ng buhay sa Maynila. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng basang aspalto at pritong bawang mula sa mga karinderya sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng magulong tanawin na ito, nakatayo si Jude sa ilalim ng isang sira-sirang trapalyakap ang kanyang sarili upang labanan ng lamig na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Si Jude ay 26 na taong gulang pa lamang, ngunit ang pagod na nakaukit sa kanyang mukha ay pang-isang matanda na. Ang kanyang mga mata ay mapungay at may bahid ng lungkot, habang ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa ilang taong pagtatrabaho bilang kargador sa pantalan. Kanina lamang tinanggal siya ng kanyang amo dahil sa pagbabawas ng tauhan. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang huling sahod na kakarampot, habang iniisip kung paano niya sasabihin ito sa kanyang ina na nasa probinsya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang screen nito ay basag na, ngunit nababasa pa rin niya ang mensahe ng kanyang kapatid. Kailangan daw nila ng pera para sa gamot ng kanilang ina na lumalala ang ubo. Napabuntong hininga ng malalim si Jude. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas masakit pa kaysa sa gutom na kanina pa kumukurot sa kanyang tiyan. Binilang niya ang natitirang barya at papel na pera sa kanyang palad. Sapat lamang ito para sa pamasahe pa uwi sa kanyang maliit na inuupahan at para sa isang simpleng hapunan. Kung ipapadala niya ang lahat ng ito, bukas wala siyang matitira para sa sarili niyang pagkain. Ngunit alam niya ang prioridad niya. Sanay na siyang magtiis. Ang mahalaga ay may maipadala siya. Naglakad siya patungo sa isang turo-turo na medyo matao-tao. Ang usok mula sa nilulutong ulam ay nakakatakam. Nakita niya ang sinigang na baboy na mainit pa ang adobo, na nagmamantika, at ang piniritong isda na tila tumatawag sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan na tila bumaliktad sa gutom. Nagdesisyon siyang bumili ng pinakamurang ulam at maraming kanin upang kahit paano ay magkaroon siya ng lakas para maghanap ng bagong trabaho bukas. Habang nakapila, napansin niya ang isang matandang babae sa gilid ng karinderya. Nakaupo ito sa isang karton na basa na dahil sa talsik ng ulan. Ang damit ng matanda ay kupas na at may mga punit. Ang buhok nito ay puting-puti at magulo, at ang kanyang balat ay kulubot na tila mapa ng mahabang panahon ng paghihirap. Sa harap nito ay may isang basket na may lamang ilang piraso ng sampagwita na nalanta na at hindi na mabibenta. Ang matanda ay nakatingin sa mga kumakain sa loob ng karinderya. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng pagnanais. Kitang-kita ni Jude ang panginginig ng mga kamay nito, hindi lamang dahil sa lamig, kundi marahil dahil sa gutom at panghihina. Isang lalaking tindero ang lumabas mula sa turo-turo. Ang mukha nito ay masungit at pawisan. Nang makita niya ang matanda, agad nagbago ang kanyang ekspresyon at naging puno ng pandidiri. Sumigaw ang tindero at pinalayas ang matanda. Sinabi nito na nakaharang daw ang matanda sa daanan ng mga customer at ang amoy nito ay nakakasira ng gana. Ang boses ng tindero ay matalim at walang galang na parang hindi tao ang kanyang kausap. Hindi kumibo ang matanda. Yumuko lamang ito, tila sanay na sa ganitong uri ng pagtrato. Dahan-dahan itong tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat galaw. Kinuha niya ang kanyang basket ng sampagita at akmang aalis na. Kumirot ang puso ni Jude sa kanyang nasaksihan. Naalala niya ang kanyang sariling ina. Paano kung ang ina niya ang nasa kalagayan ng matandang ito? Paano kung sa probinsya ay may nagtataboy din sa kanyang ina habang siya ay nandito sa Maynila at walang magawa?
Ang galit at awa ay naghalo sa kanyang damdamin. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong kawalan ng katarungan kahit pa siya mismo ay nasa bingit din ng kawalan. Lumabas si Jude sa pila. Nilapitan niya ang tindero na akmang sisigawan muli ang matanda. Nagsalita si Jude nang mahinahon ngunit may diin. Sinabi niya sa tindero na huwag nang sigawan ang matanda dahil bibili siya ng pagkain. Natigilan ng tindero at tiningnan si Jude mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang simpleng suot ni Jude at napataas ang kilay, tila minamaliit ang kakayahan niyang magbayad. Ngunit hindi na ito nagsalita nang ilabas ni Jude ang kanyang pera. Bumaling si Jude sa matanda. Ang mga mata nito ay puno ng takot, tila naghihintay na pati si Jude ay paaalisin siya. Ngunit ngumiti si Jude nang pilit sinusubukang itago ang sariling pagod. Magalang na inaya ni Jude ang matanda. Tinawag niya itong lola at sinabing huwag itong umalis dahil kakain sila. Inalalayan niya ang matanda paupo sa isang bakanting silya sa sulok ng karinderya, malayo sa ulan. Ang braso ng matanda ay napakanipis, parang buto na lamang ang balat. Umorder si Jude. Hindi ang pinakamura, kundi ang mainit na sinigang na baboy at isang tasa ng mainit na kape. Iyon ang pagkain na alam niyang makakapagpainit sa sikmura ng isang taong nilalamig. Nang ilapag ng tindero ang pagkain sa mesa agad na naamoy ni Jude, ang sarap nito. Ang sabaw ay umuusok pa at ang karne ay malambot tingnan. Itinulak niya ang mangkok palapit sa matanda. Sinabi niya na kumain na ito dahil mukhang kanina pa ito, hindi naghapunan. Tumingin ang matanda sa pagkain pagkatapos ay tumingin kay Jude. May pagtataka sa kanyang mga mata. Nagtanong ito kung bakit hindi kumakain si Jude at nasaan ang pagkain nito. Napalunok si Jude. Ang totoo gutom na siya. Ang amoy ng sinigang ay parang tortura sa kanyang ilong. Ngunit alam niyang ang perang natitira sa kanya ay sapat na lamang para sa pamasahe pauwi at konting ipadadala sa probinsya. Kung bibili pa siya ng isa pang order, wala na siyang maipadadala bukas. Nagsinungaling si Jude. Sinabi niya sa matanda na tapos na siyang kumain bago siya pumunta doon at busog pa siya. Ang boses niya ay nanginginig ng kaunti. Ngunit pinilit niyang maging kapani-paniwala. Kumuha na lamang siya ng isang baso ng tubig mula sa service water ng karinderya at uminom ng marami upang lamanin ang kanyang tiyan. Dahan-dahang sumubo ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang kutsara. Nang matikman niya ang mainit na sabaw, pumikit siya saglit, tila dinaramdam ang init na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng ilang subo, nagsimula ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito humagulhol, ngunit ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nag-alala si Jude at nagtanong kung may masakit ba sa matanda o kung hindi nito gusto ang pagkain. Umiling ang matanda. Sinabi nito na matagal na panahon na mula nang may mag-alok sa kanya ng ganitong kainit na pagkain nang may kasamang paggalang. Madalas daw ay tira-tira lamang ang ibinibigay sa kanya o kaya ay hinahagisan siya ng barya na parang aso. Nanikip ang dibdib ni Jude sa narinig. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ng matanda na nakapatong sa mesa. Ang balat nito ay magaspang tanda ng mahabang panahon ng paggawa. Sinabi ni Jude na huwag na itong umiyak at ubusin na lang ang pagkain para lumakas ang katawan nito. Habang kumakain ang matanda, pinagmasdan siya ni Jude. Sa likod ng dumi at gusgusin nitong anyo, mayroong kakaibang dignidad sa paraan ng kanyang pagkilos. Hindi siya kumakain ng padaskol kahit gutom na gutom. Maingat ang bawat subo at pinupunasan niya ang kanyang bibig gamit ang panyo na lumaman ay malinis naman. Tinanong ng matanda kung ano ang trabaho ni Jude at kung taga saan ito. Matapat na sumagot si Jude. Sinabi niyang galing siya sa probinsya
at kasalukuyang naghahanap ng trabaho dahil natapos na ang kontrata niya sa pantalan. Hindi niya sinabi na tinanggal siya o nawala na siyang pera. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa harap ng taong mas nangangailangan kaysa sa kanya. Tumango-tango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa kaluluwa ni Jude. Tinanong niya kung may pamilya ba si Jude dito sa Maynila. Sumagot si Jude na mag-isa lang siya at ang nanay niya ay nasa probinsya at may sakit. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsumikap. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Natapos ng matanda ang pagkain, inubos niya pati ang huling patak ng sabaw. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kaunting kulay at hindi na siya gaanong nanginginig. Inayos niya ang kanyang basket ng sampagita at tumingin ng diretso kay Jude. Nagpasalamat siya ng taos-puso. Sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang kabutihang ginawa ni Jude ngayong gabi. Pagkatapos, ay tinanong niya ang buong pangalan ni Jude. Jude De Los Santos po, ang sagot ng binata. Inulit ng matanda ang pangalan sa kanyang isipan, tila sinisigurado na matatandaan niya ito. Tumayo na ang matanda at nagpaalam. Bago siya tuluyang umalis, muli niyang hinawakan ang braso ni Jude nang mahigpit isang hawak na puno ng kahulugan na hindi naintindihan ni Jude noong sandaling iyon. Pinanood ni Jude ang paglalakad ng matanda palayo hanggang sa mawala ito sa dilim ng ulan at dami ng tao sa Quiapo. Nang mawala na ang matanda, saka lang naramdaman ni Jude ang matinding panghihina. Ang gutom ay bumalik ng mas matindi at ang lamig ay tila mas naging mabagsik. Umupo siya muli sa silya at tiningnan ang walang laman na mangkok na pinagkainan ng matanda. Uminom ulit siya ng tubig. Napabuntong hininga siya. Wala na siyang pambili ng hapunan at kulang na kulang ang pera niya. Ngunit sa kabila ng gutom, may naramdaman siyang gaan sa kanyang loob. Alam niyang tama ang ginawa niya. Tumayo si Jude at isinuot ang hood ng kanyang jacket. Humarap siya sa ulan at nagsimulang maglakad pa uwi. Hindi niya alam na ang gabing ito ang huling gabi ng kanyang lumang buhay. Hindi niya alam na ang matandang babaeng iyon na tinawag niyang Lola at pinakain ng sinigang ay hindi isang ordinaryong pulubi. Siya si Doña Remedios ang may-ari ng pinakamalaking real estate empire sa bansa at ang hapunan na yon ay ang simula ng isang malaking pagbabago. Ngunit sa ngayon, si Jude ay isa lamang gutom na lalaki na naglalakad sa ilalim ng ulan, nagdarasal na sana ay gumaling ang kanyang ina at sana ay may awa ang Diyos para sa kanya bukas. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang simbahan ng Quiapo. Saglit siyang huminto tumingin sa imahe ng Nazareno mula sa malayo at nag-usal ng maikling dasal bago tuluyang nilamon ng dilim ng eskinita ang kanyang anino. Kinaumagahan nagising si Jude sa tunog ng kanyang lumang cellphone na nag-vibrate sa ibabaw ng banig. Ang screen nito ay basag na, ngunit malinaw pa rin niyang nabasa ang pangalan ng tumatawag, isang hindi kilalang numero. Kinakabahan man sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig nag-aanyaya sa kanya na pumunta sa Remedios Tower para sa isang interview. Nagtaka si Jude. Hindi niya matandaan na nagpasa siya ng resume sa kumpanyang yon. Ngunit ang desperasyon na makahanap ng trabaho para sa gamot ng kanyang ina ang nagtulak sa kanya na umuo agad. Dali-daling naghanda si Jude. Isinuot niya ang kanyang pinakapresentableng damit, isang puting polo na kahit anong kuskos ay naninilaw na sa luma at itim na slacks na medyo maluwag sa kanyang baywang dahil sa kapayatan. Ang kanyang sapatos na balat ay tad-tad na ng lamat. Ngunit pinakintab niya ito nang husto gamit ang lumang trapo. Tumingin siya sa maliit na salamin. Ito na ang pinakamagandang hitsura na kaya niyang ibigay. Ang biyahe papuntang Makati ay nakakapagod. Siksikan sa jeep mausok at mainit. Ngunit nang makarating siya sa harap ng Remedios Tower, pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang mundo. Ang gusali,
ay yari sa purong salamin at bakal na umaabot hanggang langit. Ang mga taong labas-masok dito ay nakasuot ng mamahaling Amerikana at amoy pabango na siguradong mas mahal pa sa kinikita niya sa isang taon. Huminga ng malalim si Jude bago tumapak sa loob. Ang lamig ng aircon ay agad na sumalubong sa kanyang balat, isang matinding kaibahan sa init ng araw sa labas. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Halos makita na niya ang kanyang refleksyon, isang gusgusing probinsyano sa gitna ng palasyo ng mayayaman. Lumapit siya sa reception desk ng may pag-aalinlangan. Bago pa man siya makapagsalita, isang lalaking nasa edad 40 ang dumaan sa kanyang likuran. Si Richard yun ang pamangkin ni Doña Remedios at ang kasalukuyang Chief Financial Officer ng kumpanya. Nakasuot ito ng asul na suit na halatang gawang Europeo at ang kanyang buhok ay nakagel ng maayos. Napahinto si Richard nang makita si Jude. Tiningnan niya ang binata mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri para bang nakakita siya ng ipis sa gitna ng kanyang malinis na sala. Nagsalita si Richard ng malakas sapat upang marinig ng mga empleyado sa lobby. Tinanong niya ang mga security guard kung bakit pinapasok ang isang pulubi sa kanilang gusali. Ang tono niya ay puno ng panghahamak. Napahiya si Jude. Ang init ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang magpaliwanag ng mahinahon. Sinabi niyang may appointment siya para sa isang interview. Ipinakita niya ang kanyang folder na naglalaman ng kanyang resume at NBI clearance. Tumawa ng mapakla si Richard. Sinabi niyang hindi charitable institution ang Remedios Tower at walang lugar doon para sa mga taong amoy araw. Sinanyasan niya ang mga gwardiya na paalisin agad si Jude dahil nakakasira ito sa imahe ng kumpanya. 2 malalaking security guard ang lumapit kay Jude. Sinubukan ni Jude na manatiling nakatayo ngunit hinawakan siya ng isa sa braso ng mahigpit. Nagpumigla si Jude ng kaunti upang ipakita ang text message sa kanyang telepono bilang ebidensya. Dahil sa inis itinulak ng gwardiya si Jude ng malakas. Bumagsak ang katawan ni Jude sa matigas at makintab na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Ang kanyang folder ay tumalsik at bumuka dahilan upang magkalat ang kanyang mga dokumento sa sahig. Ang kanyang NBI clearance diploma at mga sertipiko ay naglayagan at dumapo sa paanan ng mga nakikiusyosong empleyado. Naramdaman ni Jude ang matinding sakit sa kanyang siko, ngunit mas masakit ang pagkadurog ng kanyang dignidad. Nakita niya ang mga mata ng mga tao sa paligid, awa, gulat at panghuhusga. Dahan-dahan siyang gumapang upang pulutin ang kanyang mga papel. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa halo-halong galit at hiya. Habang pinupulot niya ang kanyang diploma, na medyo nalukot bumukas ang elevator sa gitna ng lobby. Lumabas mula rito ang isang grupo ng mga executive at sa gitna nila ay naglalakad ang isang matandang babae na may hawak na tungkod na gawa sa kahoy na may ukit na ginto. Nakasuot ito ng itim na Filipiniana na may palamuting perlas. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Walang bakas ng dumi o kahirapan. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Jude, agad na nakilala ng binata ang mga matang yon. Iyon ang mga matang puno ng luha noong nakaraang gabi habang humihigop ng sabaw. Lola? Ang mahinang bulong ni Jude, hindi makapaniwala. Si Doña Remedios ay huminto sa paglalakad. Tiningnan niya si Jude na nakalugmok sa sahig, hawak ang kanyang mga gusgusing papel. Agad na lumapit si Richard sa kanyang tiyahin, ang mukha ay napalitan ng pilit ng ngiti. Sinabi niya kay Doña Remedios na huwag mag-alala dahil inaalis na nila ang basurang nakapasok sa lobby. Tinitigan ni Doña Remedios si Richard ng matalim dahilan upang matigil ito sa pagsasalita. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa mga gwardiya na nakahawak pa rin sa braso ni Jude. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad nang utusan niya silang bitawan ng binata.
Binitawan ng mga gwardiya si Jude. Tumayo si Jude. Inayos ang kanyang damit at yumuko bilang paggalang kahit na siya ay nasasaktan pa. Lumapit si Doña Remedios kay Jude. Inakala ng lahat na tutulungan niya ito o yayakapin bilang pasasalamat sa nangyari sa karinderya. Ngunit nanatiling malamig ang mukha ng Donya. Hindi niya ipinakita na magkakilala sila. Ito ay negosyo at ito ang simula ng kanyang pagsubok. Tinanong ni Doña Remedios kung si Jude ba ang aplikante. Sumagot si Jude ng opo nang may paggalang bagaman nalilito siya sa inaasal ng matanda. Tiningnan ni Doña Remedios ang punit sa siko ng polo ni Jude at ang dumi sa kanyang sapatos. Sinabi niya na ang kumpanya ay nangangailangan ng mga taong matibay, hindi iyakin. Ang kanyang mga salita ay tila sumusugat, ngunit sa ilalim nito ay may hamon. Humarap si Doña Remedios kay Richard at sa HR manager na nasa likod nito. Inutos niya na tanggapin si Jude hindi bilang opisina staff, kundi bilang tagalinis at tagaayos sa lumang bodega sa basement. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Tumutol siya at sinabing hindi kwalipikado si Jude, kahit maging janitor. Pinatahimik siya ni Doña Remedios gamit ang isang tingin lamang. Sinabi niya na kung ayaw tanggapin ni Jude ang trabaho, maaari na itong umalis. Napatingin si Jude sa matanda. Nakita niya sa mga mata nito ang isang mensahe na tila nagsasabing, patunayan mo ang sarili mo. Naalala niya ang kanyang ina na naghihintay ng gamot. Naalala niya ang gutom. Nilunok niya ang kanyang pride. Ang dangal ay hindi nakakain. Sumagot si Jude ng matatag. Tinatanggap niya ang trabaho. Tumangulang si Doña Remedios at naglakad na palayo kasunod ang kanyang mga alipores. Naiwan si Jude na nakatayo sa gitna ng lobby habang si Richard ay masama ang tingin sa kanya. Lumapit si Richard kay Jude at bumulong ng may diin. Sinabi niya na huwag isipin ni Jude na magtatagal siya roon. Pinangako ni Richard na gagawin niyang impyerno ang buhay ni Jude sa loob ng gusaling iyon hanggang sa kusa itong umalis. Hindi sumagot si Jude. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang folder sa kanyang dibdib. Tinanggap niya ang hamon. Kung impyerno man ang Remedios Tower, handa siyang maglakad sa apoy para sa kanyang pamilya. Isang staff ang lumapit kay Jude at nag-abot ng uniforme ng janitor na kulay abo. Itinuro nito ang daan papunta sa basement habang naglalakad pababa ng hagdanan papalayo sa kinang ng lobby at papunta sa dilim ng bodega. Alam ni Jude na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang basement ng Remedios Tower ay tila isang nakalimutang mundo. Malayo sa nakasisilaw na mga ilaw, mabangong hangin at makikintab na marmol ng lobby, ang ibabang bahagi ng gusali ay binabalot ng alimuom init at amoy ng mga lumang papel na inamag na ng panahon. Dito itinapon si Jude upang magsimula ng kanyang trabaho. Suot ang kupas na kulay abong uniforme ng mga janitor, naramdaman agad niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Hindi lamang dahil sa kapaligiran, kundi dahil sa pagtrato ng mga kasamahan. Batid ni Jude na may pahiwatig na ibinigay si Richard sa mga tauhan sa basement. Walang sino man ang kumakausap sa kanya. Kung lalapit siya upang magtanong kung nasaan ang mga gamit panlinis, tinatalikuran lamang siya ng mga ito o tinuturo ang maling direksyon. Madalas niyang mapansin ang matatalim na tingin at pasimpleng pagngisi ng mga kapwa niya trabahador mula sa malayo. Naiintindihan niya ito. Natatakot silang madamay sa galit ng isang mataas na opisyal ng kumpanya kung magpapakita sila ng kabaitan sa isang baguhan na malinaw na pinag-iinitan. Kinahapunan ng kanyang unang araw, dumating si Richard kasama ang 2 tauhan nito. Ang hakbang ni Richard ay may halong kayabangan habang tinitikman ang bawat sandali ng kapangyarihan niya laban kay Jude. Tumigil ito sa harap ni Jude na kasalukuyang nagwawalis ng makapal na alikabok sa pasilyo. Itinuro ni Richard ang isang malaking pinto na yari sa bakal
sa pinakadulong bahagi ng pasilyo. Iyon ang lumang archive room, ang imbakan ng mga dokumento ng kumpanya mula pa noong unang dekada nito. Ayon kay Richard, ang silid na yon ay hindi pa nalilinisan sa loob ng 5 taon. Ang utos niya kay Jude ay pumasok doon, alisin ang lahat ng alikabok, ilipat ang mga nabubulok na kahon, at ayusin ang mga papeles. At ang pinakamabigat na kondisyon, kailangang matapos ito ni Jude sa loob lamang ng 2 araw. Alam ng lahat ng nakarinig na ang gawaing iyon ay nangangailangan ng 5 tao at 1 buong linggo upang matapos. Ito ay isang malinaw na patibong, isang imposibleng gawain na dinisenyo upang panawan siya ng pag-asa at pilitin siyang magbitiw sa trabaho. Tinitigan ni Jude si Richard. Walang bakas ng takot o reklamo sa kanyang mukha. Mahinahon siyang sumagot na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matapos ang trabaho sa itinakdang oras. Ang simpleng sagot na ito ay tila lalong nagpainit sa ulo ni Richard, ngunit tumalikod na lamang ito at naglakad palayo habang nag-iiwan ng mga nakakainsultong salita tungkol sa pagiging matigas ng ulo ng mga taong galing sa probinsya. Pagbukas ni Jude sa bakal na pinto, sinalubong siya ng makapal na sapot ng gagamba at usok ng alikabok na nagdulot ng matinding pag-ubo sa kanya. Ang mga patong-patong na kahon ay nagkalat sa sahig, ang iba ay punit-punit na at kinain na ng mga daga. Walang maayos na bentilasyon sa loob. Sa kabila nito, nagtali si Jude ng lumang panyo sa kanyang mukha upang takpan ang kanyang ilong at bibig at tahimik na nagsimulang magtrabaho. Lingid sa kaalaman ni Jude at ni Richard, bawat patak ng pawis at bawat galaw sa loob ng bodega ay masusing pinagmamasdan. Sa pinakamataas na palapag ng gusali, sa loob ng isang madilim at tahimik na silid, nakaupo si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor ng nakatagong kamera na nakakabit sa sulok ng archive room. Hawak niya ang kanyang mainit na tsaa, walang ekspresyon ng mukha, ngunit ang kanyang isipan ay malalim na nagmamasid. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang tiisin ng lalaking nagpakain sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Gusto niyang malaman kung ang kabaitan nito ay may kasamang katatagan ng loob na kailangan upang harapin ang masasamang tao sa mundo ng negosyo. Sumapit ang 2 araw. Si Jude ay halos hindi na natulog. Namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang uniforme ay tila naging itim na dahil sa dumi. Ngunit ang loob ng archive room ay nagbago ng anyo. Ang mga alikabok ay nawala, ang sahig ay nakikita na. At higit sa lahat, hindi lamang niya basta pinatungan ang mga kahon. Ginamit niya ang kanyang lohika upang basahin ang mga nakasulat sa gilid ng mga folder at inayos ang mga ito ayon sa taon at departamento. Habang nagbubuhat siya ng isang mabigat na kahon, nakarinig siya ng mga yabag ng sapatos na takong napapalapit sa silid. Pumasok ang isang babaeng may taglay na matinding awtoridad. Siya si Grace, ang 30 taong gulang na Chief Executive Officer ng kumpanya at ang nag-iisang anak ni Doña Remedios. Nakasuot ito ng isang formal na puting blazer at itim na palda, ang buhok ay tuwid na tuwid at ang mukha ay seryoso. Kilala si Grace sa pagiging malamig at mahigpit, lalo na sa mga lalaki, matapos siyang lokohin at pinirahan ng kanyang dating nobyo, ilang taon na ang nakararaan. Naghahanap si Grace ng isang lumang kontrata na kailangan para sa isang legal na usapin. Natigilan siya nang makita ang kalagayan ng archive room. Inaasahan niyang makikita ang dati nitong magulong estado, ngunit laking gulat niya nang makita ang malinis at maayos na pagkakahati ng mga dokumento. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa lalaking nag-aayos ng huling mga kahon. Nakita niya ang pawisan at madungis na si Jude. Napansin ni Grace ang paraan ng pagtatrabaho ng binata. Walang pag-aatubili, maingat at may sistema. Nang magtama ang kanilang mga paningin, agad na ibinaba ni Jude ang hawak niyang kahon at yumuko ng bahagya
bilang paggalang kahit hindi niya kilala kung sino ang babaeng nasa kanyang harapan. Tinanong ni Grace kung si Jude ang nag-ayos ng lahat ng yon sa loob lamang ng 2 araw. Sumagot si Jude nang magalang at kinumpirma na siya nga ang gumawa noon. Itinuro pa ni Jude kung saang estante nakalagay ang mga dokumento mula sa taong hinahanap ni Grace dahil napansin niya ang pagkakasunod-sunod ng mga papel habang naglilinis. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa isip ni Grace. Hindi siya sanay na makakita ng ganitong dedikasyon mula sa isang simpleng empleyado, lalo na sa isang gawaing walang nakakapansin. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang malamig na pader. Kinuha niya ang dokumentong kailangan niya, nagpasalamat ng maikli at mabilis na lumabas ng silid. Nang malapit nang matapos ang shift, muling bumaba si Richard. Inaasahan niyang makikita si Jude na sumuko na at nakaupo sa gitna ng mga kalat. Ngunit nang makita niya ang malinis na silid at ang maayos na mga estante, nagigiting ang kanyang panga. Ang kanyang plano na ipahiya at palayasin si Jude ay nabigo. Lumapit si Richard kay Jude na kasalukuyang nagpupunas ng sahig gamit ang mop at isang timba na puno ng maitim at maruming tubig. Ang mga mata ni Richard ay nagliliyab sa inis. Hindi niya matanggap na ang isang hamak na probinsyano ay kayang lampasan ang kanyang parusa. Nang makalapit sinadya ni Richard na sipain ng malakas ang timba ng maruming tubig, ang lalagyan ay tumaob at ang maitim na likido ay mabilis na kumalat sa bagong linis na sahig. Umagos ito at tuluyang bumasa sa sapatos at laylayan ng pantalon ni Jude. Binalot ng matinding katahimikan ang silid. Tumingala si Jude at sinalubong ang mapanghamak na tingin ni Richard. Nagsalita si Richard ng may matinding diin. Bawat salita ay sadyang pinili upang dumurog ng pagkatao. Sinabi niya na kahit anong linis ang gawin ni Jude, mananatili itong dumi sa paningin niya. Dinagdag pa niya na ang lugar ng mga taong walang pinag-aralan at walang yaman ay palaging nasa ilalim, nagpupunas ng dumi ng mga nakakataas sa kanila. Utos niya kay Jude na punasan ng natapong tubig, hindi gamit ang mop, kundi gamit ang mga kamay nito at isang maliit na basahan upang matutunan nito kung saan ang tamang lugar nito sa kumpanya. Naramdaman ni Jude ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kanyang mga kamao ay kusang nakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw ng paglaban. Gusto niyang tumayo harapin ang lalaking ito at ipagtanggol ang kanyang dangal. Isang suntok lamang ay sapat na upang matigil ang kayabangan nito. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang larawan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina na nakahiga sa maliit nilang bahay, inuubo at naghihintay ng perang ipambibili ng gamot. Kapag lumaban siya ngayon, mawawalan siya ng trabaho. Kapag nawalan siya ng trabaho, baka mawalan siya ng ina. Ang kanyang dangal ay mahalaga, ngunit ang buhay ng kanyang ina ay walang katumbas. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakakuyom ng mga kamay ni Jude. Napalunok siya, nilulunok pati ang kanyang pride at galit. Ibinaba niya ang kanyang paningin mula sa nakangising mukha ni Richard. Yumuko si Jude, lumuhod sa matigas at malamig na semento. Kinuha niya ang maliit na basahan at sinimulang punasan ang maitim na tubig na kumalat sa sahig gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang bawat paghagod niya sa sahig ay tila pumipilas sa kanyang pagkatao, ngunit ginawa niya ito ng tahimik. Tinalikuran siya ni Richard na may mahinang pagtawa ng tagumpay. Iniwan nito si Jude na nakaluhod sa dilim, nag-iisang naglilinis ng dumi. Ngunit habang pinupunasan ni Jude ang sahig ang kanyang mga mata, ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Sa halip may isang bagong apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Isang sumpa na balang araw aangat siya mula sa putik na ito at ipapakita sa kanila na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kapal ng bulsa, kundi sa tibay ng kanyang kaluluwa. Ang sikat ng araw ay tila nakapapasong apoy sa ibabaw ng malawak na construction site
ng pinakabagong proyekto ng Remedios Group sa Quezon City. Ang hangin ay mabigat puno ng alikabok at amoy ng sariwang semento na hinahalo sa ilalim ng matinding init. Sa gitna ng abalang paligid, patuloy ang pag-akyat at pagbaba ng mga kagamitan sa mga matataas na andamyo habang ang mga trabahador ay nagpapawis sa pagbuo ng panibagong gusali na magiging simbolo ng yaman ng kumpanya. Nang araw na yon, naka-schedule ang isang biglaang inspeksyon. Dumating si Grace, ang Chief Executive Officer, kasama ang kanyang mga alipores. Nakasuot siya ng puting hard hat at isang formal na itim na pantalon, malayo sa karaniwang damit ng mga nasa site, ngunit nananatili ang kanyang tindig na puno ng awtoridad. Kasama niya si Richard na panay, ang pahid ng panyo sa kanyang pawisang leeg habang pilit na nagpapaliwanag tungkol sa progreso ng proyekto. Sa likuran ng grupo, tahimik na nakasunod si Jude. Kahit isa lamang siyang janitor, inutusan siya ni Richard na sumama upang magbuhat ng mabibigat na kahon ng mga blueprint at isang malaking cooler na puno ng malamig na tubig para sa mga opisyal. Bawat hakbang ni Jude sa magaspang na lupa ay mabigat dahil sa dala niya, ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na walang bakas ng reklamo. Ang kanyang kupas na uniforme ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang mga braso ay nananakit na, subalit patuloy lamang siya sa pagsunod tulad ng isang masunuring anino. Habang naglalakad sila patungo sa pundasyon ng gusali, napansin ni Jude ang ilang mga andamyong bakal na nakatayo malapit sa lugar kung saan nakatayo ang grupo ni Grace. Ang mga bakal ay manipis at tila kinakalawang na sa ilang bahagi. Bilang isang dating kargador na sanay sa mga construction site, alam ni Jude na hindi pumasa sa karaniwang pamantayan ng kaligtasan ang mga materyales na yon. Ang mga tornilyo nito ay maluwag at ang mismong estruktura ay umuuga sa tuwing may dadaan na malaking truck sa malapit. Ito ang lihim na hindi sinasabi ni Richard. Upang may makupit sa pondo ng proyekto, nag-utos siya na gumamit ng mga murang materyales at bawasan ang budget para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Kumpiyansa siyang walang makakapansin, lalo na at mabilis ang pag-usad ng trabaho. Tumigil si Grace sa ilalim ng isa sa pinakamataas na andamyo upang suriin ang isang plano na inilalatag ni Richard sa isang maliit na mesa. Habang nagsasalita si Richard at nagmamayabang tungkol sa laki ng matitipid ng kumpanya, isang malakas na hangin ang humampas sa lugar kasunod ng pagdaan ng isang dambuhalang bulldozer na nagdulot ng matinding panginginig sa lupa. Nakita ni Jude ang panganib bago pa man ito mangyari. Ang mga bakal na andamyo sa itaas nila ay nagsimulang gumuho. Ang mga kable na pumipigil sa mga patong-patong na blok ng semento at makakapal na tubong bakal ay unti-unting naputol dahil sa sobrang bigat at marupok na suporta. Isang matalim na tunog ng napupunit na metal ang pumunit sa hangin. Tumingala ang mga trabahador at doon nila nakita ang isang malaking tubong bakal at ilang bloke ng semento na mabilis na bumabagsak mula sa ikatlong palapag direkta sa kinatatayuan ni Grace. Nangibabaw ang gulo at takot. Ang mga opisyal at inhinyero na nakapaligid kay Grace ay nagkanya-kanyang takbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Si Richard na ilang hakbang lamang ang layo sa kanyang pinsan ay unang kumaripas ng takbo. Itinulak pa nito ang isang inhenyero, makalayo lamang sa babagsakan ng mga semento. Walang sino man ang nagtangkang humila kay Grace na sa mga sandaling iyon ay nanigas sa kinatatayuan dahil sa matinding gulat, ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking anino na mabilis na lumalapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan binitawan ni Jude ang mabigat na cooler at ang mga kahon ng blueprint. Ang buong mundo ay tila bumagal sa kanyang paningin. Sa halip na tumakbo palayo, ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang mga binti upang tumalon pasulong.
Isang saglit bago tumama ang mga bakal at semento buong lakas na itinulak ni Jude si Grace palabas sa panganib. Ang lakas ng pagtulak ay nagpatilapon kay Grace sa maalikabok na lupa, ligtas mula sa direktang pagbagsak. Ngunit dahil doon, naiwan si Jude sa mismong ilalim ng gumuguhong estruktura. Bumagsak ang mga materyales nang may matinding bigat. Isang makapal na tubong bakal ang tumama sa likuran ni Jude bago ito gumulong sa lupa. Ang lakas ng impact ay nagpabagsak sa kanya ng dapa at ang matinding sakit ay agad na kumalat mula sa kanyang gulugod papunta sa buong katawan niya. Ang kanyang paningin ay nagdilim at naramdaman niya ang mainit na likido na mabilis na umaagos mula sa isang malaking sugat sa kanyang likod, bumabasa sa kanyang punit na uniforme. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nang unti-unting humupa ang ulap ng semento, nakita ng lahat ang kalagayan ng lugar. Si Grace ay nakaupo sa lupa nanginginig, walang galos, ngunit balot ng labis na pagkabigla. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Si Jude ay nakadapa sa gitna ng mga gumuhong semento, walang malay, at napalilibutan ng sarili nitong dugo na unti-unting humahalo sa buhangin. Ang malamig at matapang na si Grace ay biglang nanghina. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis na tila sa sabog. Gumapang siya palapit sa duguang katawan ni Jude. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang balikat ng binata. Sumigaw si Grace at nagmakaawa sa mga trabahador na tumawag ng ambulansya at tumulong. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi pamilyar na desperasyon. Si Richard ay nakatayo lamang mula sa malayo na mumutla at hindi makapagsalita. Nakita niya ang sakunang bunga ng kanyang sariling kapabayaan at ang lalaking palagi niyang hinahamak ang siyang nagbayad ng presyo gamit ang sariling dugo. Makalipas ang ilang oras nagising si Jude. Ang amoy ng alikabok at semento ay napalitan ng malinis at matapang na amoy ng alkohol at gamot. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una, ngunit unti-unting luminaw ang puting kisame ng isang pribadong silid sa ospital. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likuran. Sa tuwing susubukan niyang gumalaw, tila may mga karayom na nakabaon sa kanyang balat at kalamnan. Dumaing siya ng mahina habang sinusubukang igalaw ang kanyang balikat. Ang sakit ay tila mga nakabaong karayom sa kanyang laman, isang paalala ng mabigat na bakal na humampas sa kanya. Sa kanyang paggalaw napansin niya ang isang figura na nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo upang aninawin kung sino iyon. Si Grace. Wala na ang suot nitong hard hat at ang perpektong plansadong blazer. Ang buhok nito na kanina ay tuwid at maayos ay medyo magulo na ngayon at ang puting blusa nito ay may bahid pa ng alikabok mula sa construction site. Ang mukha nitong laging seryoso, malamig at hindi mabasa ay napalitan ng matinding pag-aalala. Nang makita nitong nakadilat na si Jude, agad itong tumayo at lumapit sa gilid ng kama. Nagtanong si Grace ng may lambing sa boses na hindi pamilyar sa mga empleyado ng Remedios Tower. Tinanong niya kung kamusta na ang pakiramdam ni Jude at kung kailangan ba nitong tawagin ng doktor upang magbigay ng dagdag na gamot sa sakit. Pilit nang ngumiti si Jude kahit namumutla pa ang kanyang mga labi. Sumagot siya ng may matinding paggalang. Tinawag niya itong Ma'am Grace at sinabing maayos na ang kanyang pakiramdam. Imbes na dumaing pa, tinanong ni Jude kung nasaktan ba ang dalaga o kung mayroon itong galos mula sa aksidente. Napalunok si Grace. Isang kurot ng konsensya at paghanga ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang lalaking ito na ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay muntik ng mamatay ay ang kapakanan pa rin ng ibang tao ang inaalala. Sinabi ni Grace na wala siyang kahit anong sugat at iyon ay dahil sa ginawang pagliligtas ni Jude. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jude nang may maalala. Sinubukan niyang bumangon
Ngunit pinigilan siya ng kirot sa kanyang likod. Ang kanyang boses ay napuno ng takot, hindi dahil sa kanyang kalusugan, kundi dahil sa kanyang sitwasyon sa buhay. Nagtanong si Jude kung paano niya babayaran ang kwarto sa ospital dahil wala siyang sapat na ipon. Idinagdag pa niya ang kanyang pag-aalala na baka tanggalin siya ni Sir Richard sa trabaho dahil hindi siya makakapasok upang linisin ang bodega. Umiling si Grace at marahang ibinalik ang kumot sa dibdib ni Jude. Ang kanyang mga mata na kadalasan ay tila yelo sa lamig ay naging malumanay at may kumikinang na luha na pinipigilan niyang tumulo. Tiniyak niya kay Jude na sagot ng kumpanya ang lahat ng gastusin sa ospital, ang mga gamot, at maging ang sweldo nito habang nagpapagaling. Higit sa lahat, idiniin ni Grace na walang sino man, kahit pa si Richard, ang pwedeng magtanggal kay Jude sa trabaho. Humugot ng malalim na hininga si Grace. Hindi na niya napigilan ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan. Tinanong niya kung bakit itinaya ni Jude ang sariling buhay para iligtas siya. Ipinaalala ni Grace na isa lamang siyang hamak na janitor na palaging hinahamak ng kanyang pinsan at wala siyang obligasyon na maging bayani para sa mga taong nasa itaas ng lipunan. Tumingin si Jude sa puting kisame bago sumagot. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Ipinaliwanag niya na hindi sinusukat ng posisyon, yaman o apelido ang halaga ng buhay ng isang tao. Sinabi niyang ginawa lamang niya kung ano ang tama noong sandaling iyon dahil kung ang kanyang ina o ang kanyang sarili ang nasa ganoong panganib, aasa rin siyang may isang estranghero na mag-aabot ng tulong nang walang hinihinging kapalit. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumagos sa matigas na puso ni Grace. Sa buong buhay niya napaligiran siya ng mga taong nagpapakita lamang ng kabutihan dahil may kailangan sila sa kanyang pera o kapangyarihan. Ang kanyang dating nobyo ay nanloko sa kanya matapos makuha ang gusto nito. Ngunit sa harap niya ngayon ay isang lalaking walang-wala sa material na bagay, subalit nag-uumapaw sa dangal at kabutihang loob. Tahimik na umupo muli si Grace sa silya at pinagmasdan ang unti-unting pagpikit ni Jude, dala ng epekto ng gamot. Sa loob ng tahimik at malamig na kwartong iyon ng ospital, ang makapal at mataas na pader na naghihiwalay sa mundong mayaman at mahirap ay unti-unting gumuho. Para kay Grace, hindi na lamang isang ordinaryong janitor si Jude. Siya ay naging isang taong may puwang sa kanyang paggalang at marahil sa kanyang naghihilom na puso. Matapos ang isang buwang pagpapagaling mula sa pinsalang natamo niya sa construction site, bumalik si Jude sa Remedios Tower. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumaba sa madilim at maalikabok na basement. Dahil sa kabayanihang ipinakita niya sa pagliligtas kay Grace, iginawad sa kanya ng kumpanya ang isang promosyon. Mula sa pagiging janitor, iniakyat siya bilang isang office assistant sa mismong palapag ng mga ehekutibo. Isang malaking pagbabago ito para kay Jude. Nakasuot na siya ngayon ng malinis na asul na polo at maayos na pantalon, bagaman halatang mura pa rin ang mga ito kumpara sa mga pasadyang damit ng mga kasamahan niya. Naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng ilang empleyado at si Grace ay madalas siyang batiin ng isang formal ngunit tapat na ngiti sa tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo. Ngunit para kay Richard ang presensya ni Jude sa 17 palapag ay isang malaking insulto. Sa bawat araw na nakikita niya ang binata na nag-aayos ng mga dokumento, nagtitimpla ng kape para sa mga direktor o nakikipag-usap kay Grace, kumukulo ang kanyang dugo. Hindi matanggap ng kanyang mapagmataas na isipan na ang isang lalaking may amoy probinsya at walang pinag-aralan ay nakakapasok sa teritoryong para lamang sa mga elitista. Binalot siya ng matinding inggit at puot, kaya't nagplano siya ng isang malagim na hakbang upang sirain ng tuluyan ang buhay ng binata. Kinabukasan pagsapit ng oras ng tanghalian, halos walang tao sa opisina. Karamihan ay bumaba sa mga mamahaling restaurant sa paligid ng gusali
kabilang na si Jude na nagtungo sa kalapit na karinderya. Nakita ni Richard ang pagkakataon. Maingat siyang naglakad patungo sa maliit na cubicle ni Jude. Sa ilalim ng mesa ay nakapatong ang luma at kupas na backpack ng binata na tila bibigay na ang mga tahi. Inalis ni Richard ang suot niyang gintong relo, isang limitadong edisyon na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Tiningnan niya muna ang paligid upang makasigurong walang nakakakita bago niya buksan ang zipper ng bag ni Jude. Ibinaba niya ang kumikinang na relo. Sa pinakailalim na bahagi nito, tinabunan ng isang gusgusang panyo at lumang lalagyan ng pananghalian. Isang nakapangingilabot ng ngiti ang namutawi sa mga labi ni Richard. Ang bitag ay naihanda na. Pagsapit ng hapon, ipinatawag ang lahat ng mga empleyado sa malaking conference room para sa isang pangkalahatang pulong na pinangungunahan ni Doña Remedios at Grace. Tahimik at pormal ang paligid habang nag-uulat ang bawat departamento. Nakatayo si Jude sa isang gilid malapit sa pinto, handang umalalay kung may kailanganing dokumento o tubig ang mga opisyal. Sa gitna ng pulong biglang tumayo si Richard mula sa kanyang silya. Ang kanyang kilos ay mabilis at tila balisa. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang pulso at ang kanyang muka ay nagpanggap na nagugulat. Nagsalita si Richard ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinabi niya na nawawala ang kanyang mamahaling gintong relo. Iginiit niya na suot pa niya iyon bago magsimula ang oras ng tanghalian at ipinatong lamang niya saglit sa kanyang mesa nang maghugas siya ng kamay. Ang kanyang boses ay puno ng paninisi, idinidiin na may isang magnanakaw na nakapasok sa kanilang palapag. Naguluhan ang mga empleyado. Nagkatinginan sila at nag-umpisang magbulungan. Nagsalubong ang mga kilay ni Grace, samantalang nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Doña Remedios na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Humingi si Richard ng agarang pag-iinspeksyon. Inutusan niya ang mga gwardiya na naroon na halughugin ang lahat ng mga bag at gamit ng bawat empleyado simula sa mga pinakamababang ranggo na naroon sa silid. Tumango si Doña Remedios bilang pagsang-ayon na gawin ang hakbang upang matapos na ang issue. Isa-isang binuksan ang mga bag. Walang pag-aalinlangan na inilabas ng mga empleyado ang kanilang mga gamit. Nang makarating ang mga gwardiya sa kinatatayuan ni Jude, kalmado nitong ibinigay ang kanyang lumang backpack. Wala siyang itinatago at malinis ang kanyang konsensya. Binuksan ng gwardiya ang bag. Hinawakan nito ang ilalim at binaligtad upang ilabas ang lahat ng laman sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid. Bumagsak ang ilang lumang ballpen, isang basag na suklay at ang gusgusang panyo. Kasunod nito bumagsak ang isang mabigat na bagay na gawa sa metal. Ang kumikinang na gintong relo ay gumulong ng dahan-dahan sa ibabaw ng makintab na mesa. Isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang bumalot sa buong conference room. Namatay ang lahat ng bulungan. Ang bawat pares ng mata ay nanlaki at bumaling kay Jude. Nanigas si Jude sa kinatatayuan. Hindi niya maintindihan kung paano napunta ang mamahaling alahas sa loob ng kanyang sariling bag. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi habang pilit na inuunawa ang nangyayari. Bumaling ang tingin ni Jude kay Grace. Ang mga mata ng dalaga na nitong mga nakaraang linggo ay nagpakita ng lambot at tiwala sa kanya ay puno ngayon ng matinding pagkabigla at pagkadismaya. Umiling si Grace nang bahagya, tila hindi makapaniwala na ang lalaking nagligtas sa kanya ay isa palang magnanakaw. Ang reaksyong yun ni Grace ay higit na masakit para kay Jude kaysa sa inaasahang parusa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Richard. Mabilis itong naglakad palapit kay Jude, ang mukha ay nagliliyab sa pekeng galit, ngunit may nakatagong tagumpay sa likod ng mga mata. Nang makalapit siya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at buong puwersang inihampas iyon sa mukha ng binata. Isang mabigat at masakit na palad ang dumapo sa pisngi ni Jude. Ang lakas ng sampal ay nagpatabingi sa kanyang ulo at nag-iwan ng matinding hapdi
na mabilis na nagpamula sa kanyang balat. Dahil sa gulat na paatras si Jude ng isang hakbang, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Sumigaw si Richard sa harap ng lahat. Tinawag niya si Jude na walang utang na loob. Idinugtong niya ng may labis na panghahamak na kahit anong bihis at paligo ang gawin ng isang tao, ang dugong mahirap ay mananatiling magnanakaw habang buhay. Sinabi pa niya na sinamantala ni Jude ang kabaitan ng kumpanya upang magnakaw at magkapera ng madalian. Ibinaba ni Jude ang kanyang kamay mula sa sumasakit niyang pisngi. Ang kahihiyan ay nakamamatay, pilit na nilulunod ang kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Maraming nag-iwas ng tingin habang ang iba naman ay tahimik na sumang-ayon sa mga sinabi ni Richard. Sa kabila ng matinding emosyon at hiya, hindi gumanti ng pananakit si Jude. Hinarap niya si Richard nang may nag-aapoy na paningin, ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya kung makikipagtalo siya sa isang ehekutibo. Sa halip lumampas ang kanyang tingin kay Richard at tumitig siya ng tuwid sa mga mata ni Doña Remedios. Huminga ng malalim si Jude, pinipigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Nagsalita siya ng may buong katapatan at dignidad. Sinabi niya na mahirap lamang siya na galing siya sa putikan at walang maipagmamalaking yaman, subalit kailanman ay hindi niya ninakaw ang bagay na hindi sa kanya. Ipinaglaban niya ang kanyang katotohanan gamit ang kanyang nag-iisang sandata, ang kanyang salita. Nanatiling nakaupo si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Batid ng matanda sa kanyang puso na hindi kayang gawin ni Jude iyon. Naalala niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng sinigang kahit ito mismo ay gutom na gutom. Ngunit alam rin niya na bahagi ito ng proseso. Kailangan niyang makita kung paano babangon si Jude mula sa pinakamalalim na hukay ng panghuhusga. Sa halip na agad na ipagtanggol ang binata o utusang ipabugbog ito, nagsalita si Doña Remedios ng malamig at may buong awtoridad na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na silid. Walang bahid ng emosyon ang kanyang boses nang ipahayag niya ang kanyang desisyon. Iniutos ng matanda sa mga gwardya na ilabas si Jude mula sa conference room. Sinabi niya na pansamantalang sinususpinde si Jude sa kanyang trabaho nang walang bayad habang isinasagawa ang isang formal at malalimang investigasyon tungkol sa nangyaring pagnanakaw. Ang kanyang mga salita ay tila hatol ng isang hukom na walang puwang para sa apela. Nagdiwang ang kalooban ni Richard. Nakita niya ang tagumpay ng kanyang plano. Lihim siyang napangiti habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbagsak ng lalaking pinakamamanyak niya. Dahan-dahang lumapit ang dalawang gwardya kay Jude. Hinawakan nila ang magkabilang braso ng binata nang mahigpit, tila ba isa siyang mapanganib na kriminal na handang tumakas anumang oras. Hindi na nanlaban si Jude. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig, tinatanggap ang bigat ng huwad na akusasyon na ipinapataw sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang backpack mula sa mesa, gamit ang kanyang nanginginig na kamay, iniwan ang kumikinang na relo na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Habang hinihila siya palabas ng pinto isang huling sulyap, ang iginawad ni Jude kay Grace. Ang dalaga ay nakatayo pa rin namumutla at tila nawalan ng kakayahang magsalita. Ang mga mata nito na dati ay may liwanag ng pag-asa at pasasalamat ay napalitan ng pader ng pagdududa. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Grace, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Richard. Sa bawat hakbang ni Jude palabas ng Remedios Tower, naramdaman niya ang matinding bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang mga tingin ng mga empleyadong nadadaanan niya sa lobby ay parang mga kutsilyong tumatarak sa kanyang dangal. Kanina lamang isa siyang empleyadong umaangat mula sa pagiging janitor. Ngayon, isa na siyang tulisan sa paningin ng lipunan. Nang makalabas siya sa umiikot na pintuan ng salamin ng gusali, sinalubong siya ng mainit na hangin ng hapon
at ng matinding ingay ng mga sasakyan sa Makati. Ngunit para kay Jude, ang mundo ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang pusong sugatan at ang alingaw-ngaw ng boses ni Richard na pilit isinisiksik sa kanyang utak na ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman magkakaroon ng puwang sa malinis at marangyang mundo ng mga mayayaman. Nagsimulang maglakad si Jude, palayo sa gusali, walang tiyak na destinasyon, dala-dala lamang ang kanyang lumang bag at ang isang pusong punong-puno ng katanungan kung bakit ang paggawa ng mabuti at pamumuhay ng tapat ay madalas na sinusuklian ng pinakamasakit na pagtataksil ng tadhana. Ang paglalakad ni Jude, pauwi sa kanyang inuupahang silid, ay tila isang mahaba at walang katapusang kalbaryo. Ang langit ay kulay apo, nagbabadyang magbuhos ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang makarating siya sa makipot at maputik na eskinita ng kanilang lugar, agad siyang sinalubong ng kanyang matapang na kasera. Nakatayo ang kasera sa harap ng pinto ni Jude, nakapamewang at nakakunot ang noo. Sa isang mataas at matalim na boses, hiningi nito ang bayad sa upa na 2 buwan ng huli. Pilit na nagpaliwanag si Jude nang may labis na pagpapakumbaba. Ipinaalam niya na nasuspinde siya sa trabaho at wala siyang maiuwing sahod ngayon. Nagmakaawa siya, nabigyan pa siya ng ilang araw upang makahanap ng ibang mapagkakakitaan kahit na pamamasada ng tricycle o pagbubuhat muli sa palengke. Umiling lamang ang kasera at nagbanta na kapag walang ibinayad si Jude, kinabukasan ipapatapon nito ang kanyang mga gamit sa kalsada. Pumasok si Jude sa kanyang maliit at madilim na kwarto. Ang init sa loob ay nakakasulasok, ngunit hindi niya ito alintana. Naupo siya sa gilid ng kanyang manipis na banig. Bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, umilaw ang screen ng kanyang basag na cellphone. Tumatawag ang kanyang kapatid mula sa probinsya. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang umiiyak na boses ng kanyang kapatid. Lumalaraw ang ubo ng kanilang ina at nagluwa ng dugo. Kailangan daw itakbo agad sa ospital ang matanda. Ngunit wala silang hawak na ni isang kusing pambayad sa doktor. Pinilit ni Jude na patatagin ang kanyang boses. Sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag mag-alala dahil gagawa siya ng paraan upang makapagpadala ng pera bago mag-umaga. Ngunit pagkababa niya ng telepono, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga balikat. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang kanyang mga luhang tahimik na dumaloy. Pakiramdam niya ay pinagtakluban siya ng langit at lupa. Ang kanyang dangal ay niyurakan ng kanyang trabaho ay nawala. At ngayon ang buhay ng kanyang ina ay nanganganib. Hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng pag-asa. Sa gitna ng bumabagsak na ulan, lumabas si Jude at naglakad patungo sa simbahan ng Quiapo. Basang-basa siya nang makarating sa loob ng simbahan. Lumuhod siya sa malamig na sahig na bato, nakatingin sa imahen ng Poong Nazareno mula sa malayo. Kinuha niya ang kanyang lumang rosaryo mula sa kanyang bulsa at hinawakan ito ng mahigpit. Nanalangin siya nang taimtim nagtatanong kung bakit ganito kabigat ang krus na ipinapasan sa kanya. Wala siyang ibang hiniling kundi ang kaligtasan ng kanyang ina at ang paglitaw ng katotohanan. Handa na siyang sumuko noong mga sandaling iyon. Naisip niyang umuwi na lamang sa probinsya at tanggapin ang pagkatalo sa malupit na lungsod ng Maynila. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng Remedios Tower, hindi mapakali si Grace, ang larawan ni Jude, na kalmado, ngunit labis na nasasaktan habang pinararatangan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kilala niya ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay sa construction site. Ang lalaking iyon na handang ialay ang sarili para sa iba ay hindi ang uri ng taong magnanakaw ng isang relo para lamang sa mabilis na pera. Dahil sa matinding pagdududa at pag-uudyok ng kanyang konsensya, nagpasya si Grace na kumilos.
Lihim na pumasok si Grace sa security room ng gusali pagkaalis ng karamihan sa mga tauhan. Inutusan niya ang naiwang operator na palabasin ang lahat ng kuha ng kamera sa 17 palapag bago magtanghalian. Alam niyang matalino si Richard at tiyak na iniiwasan nito ang mga pangunahing kamera na nakatutok sa mga pasilyo. Ngunit may isang bagay na hindi nakalkula ng kanyang pinsan. May isang maliit na security camera sa labas ng conference room na hindi direktang nakatutok sa mesa ni Jude. Ngunit may malinaw na refleksyon mula sa malaking salamin ng bintana. Pinatigil at pinalaki ni Grace ang video sa parteng iyon. Doon sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, malinaw niyang nakita ang mabilis na paglapit ni Richard sa cubicle ni Jude habang walang tao sa paligid. Nakita niya kung paano inilabas ni Richard ang gintong relo mula sa sarili nitong bulsa lumingalinga at maingat na isiniksik iyon sa loob ng lumang backpack ng binata. Nagigting ang panga ni Grace. Ang kanyang mga kamay ay nanginig hindi sa takot kundi sa matinding galit. Ang kawalang hiyaan ng kanyang pinsan na manira ng isang inosenteng buhay para lamang maprotektahan ang sarili nitong kayabangan ay hindi niya matatanggap. Agad niyang inilipat ang kopya ng video sa isang flash drive bilang matibay na ebidensya. Kinuha ni Grace ang address ni Jude mula sa Human Resources Department. Gamit ang kanyang sasakyan, binagtas niya ang daan patungo sa isang mahirap na komunidad sa gilid ng Maynila. Ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa ganoong uri ng lugar. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa malayo dahil hindi na kasya ang lapad nito sa makikipot na daanan. Naglakad siya sa maputik na eskinita, iniiwasan ang mga nakakalat na basura at tumutulong tubig mula sa bubungan. Nakita niya ang mga dikit-dikit na barong-barong, naramdaman ang siksikan ng mga tao at nasaksihan ang totoong mukha ng kahirapan. Nang malapit na siya sa inuupahang kwarto ni Jude, huminto si Grace. Mula sa di kalayuan nakita niya ang binata, nakakauwi lamang mula sa simbahan. Nakaupo si Jude sa isang lumang bangko sa labas ng pintuan nito. Kahit nakitang-kita sa mukha nito ang labis na pagod pamumutla at matinding problema, may lumapit ditong dalawang maliit na bata na anak ng kapitbahay. Ang mga bata ay gusgusin at tila nagugutom. Kinuha ni Jude ang natitira niyang kapirasong tinapay na binili kanina. Hinati ito sa dalawa at ibinigay sa mga bata nang may malungkot ngunit tapat na nangngiti. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Pinunasan pa niya ang dumi sa mukha ng isa sa mga bata bago niya pinauwi ang mga ito. Ang tagpong iyon ay tuluyang dumurog sa malamig na pader sa puso ni Grace. Nakita niya ang isang taong walang-wala tinanggalan ng trabaho, inakusahan ng masama at pinagkaitan ng katarungan, ngunit nagagawa pa ring magbigay sa mas nangangailangan. Isang luhang kumawala mula sa mga mata ni Grace. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang habag at paghanga ay nag-umapaw sa kanyang dibdib. Tinabunan ang lahat ng pagdududa na itinanim ni Richard kaninang hapon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dilim ng eskinita at naglakad palapit sa kinauupuan ng binata. Nang mag-angat ng paningin si Jude, nanlaki ang kanyang mga mata. Halos hindi siya makapaniwala na ang mismong tagapagmana ng Remedios Group ay nakatayo sa harap ng kanyang sira-sirang pintuan. Ang mamahaling damit nito ay nabasa na ng ambon at naputikan ang laylayan dahil sa dumi ng kanilang lugar. Mabilis na tumayo si Jude at pinagpagan ang kanyang sariling pantalon, bagaman wala naman itong epekto sa dumi niya. Nagsalita si Jude nang may halong kaba at labis na pag-aalala. Tinanong niya kung bakit naparito ang dalaga sa isang mapanganib at maruming lugar na tulad nito. Nag-alok pa si Jude na ihatid siya pabalik sa malaking kalsada dahil baka may masamang loob na makapansin sa kanya. Wala siyang inisip kundi ang kaligtasan ni Grace. Umiling si Grace. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon.
Sinabi niyang pumunta siya upang humingi ng tawad. Ipinagtapat niya kay Jude na nahanap na niya ang katotohanan. Nakita niya ang nakatagong kuha ng kamera na nagpapatunay na si Richard mismo ang naglagay ng relo sa loob ng bag ng binata. Parang nabunutan ng isang bundok ng tinik si Jude sa kanyang narinig. Ang katotohanang may isang taong naniwala sa kanyang inosensya ay sapat na upang mapawi ang matinding kahihiyan na dinanas niya sa harap ng maraming tao. Subalit ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng pait nang maalala niya ang kanyang ina. Sinabi ni Jude na nagpapasalamat siya sa pagtitiwala nito, ngunit pakiramdam niya ay huli na ang lahat. Inihayag niya ang kanyang pinakamabigat na pasanin, wala siyang pambayad sa upa, bukas, at ang kanyang ina sa probinsya ay nag-aagaw buhay dahil walang ospital na tatanggap dito nang walang paunang bayad. Ang kanyang boses ay basag puno ng kapaitan ng isang anak na walang magawa. Hindi nagatubili si Grace. Kinuha niya ang kanyang telepono at agad na tumawag sa isang pribadong ospital sa probinsya ni Jude. Ginamit niya ang kanyang pangalan, ang kapangyarihan ng kanyang kumpanya at ang kanyang sariling pera upang utusan ang mga doktor na kunin ang ina ni Jude gamit ang ambulansya at ibigay ang pinakamagandang lunas nang walang anumang pagkaantala. Siniguro niyang sagot niya ang lahat ng gastusin. Natigilan si Jude. Ang luha ng pasasalamat ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi, ngunit ngayon ay dahil sa matinding ginhawa. Nais niyang lumuhod sa harap ni Grace upang magpasalamat at tanawin ang napakalaking utang na loob na ito, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Hinawakan ni Grace ang magaspang na kamay ni Jude. Ito ay isang paghawak na walang anumang bahid ng pandidiri, kundi isang tapat na pakikipagkapwa-tao. Sinabi ni Grace na hindi pa sila tapos. Inutusan niya si Jude na magpalit ng kanyang pinakamaayos na damit. Babalik sila sa Remedios Tower ngayon din upang bawiin ang dangal na walang awang ninakaw mula sa kanya. Makalipas ang isang oras ang tahimik na 17 palapag ng gusali ay binulabog ng mabibigat at mabilis na hakbang ni Grace. Nakasunod sa kanyang likuran si Jude na ngayon ay may tuwid na likod at taas noong naglalakad. Dumiretso si Grace sa opisina ni Richard. Ang pinto ng opisina ni Richard ay bumukas ng malakas dahil sa puwersa ng pagtulak ni Grace. Nakaupo si Richard sa kanyang malambot na silya, umiinom ng mamahaling alak at nagdiriwang sa kanyang inaakalang tagumpay sa pagpapalayas kay Jude. Nawala ang nangomula ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niyang kasama ng kanyang pinsan ang lalaking ipinagtabuyan niya kanina lamang. Mabilis na naglakad si Grace patungo sa mesa ni Richard. Pabagsak niyang inilapag ang isang maliit na flash drive sa ibabaw ng makintab na salaming mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay lumikha ng isang matalim na alingawngaw sa buong silid, tila hudyat ng isang papalapit na bagyo na hindi matatakasan. Tinitigan ni Grace si Richard nang may nag-aapoy na galit. Sa isang malamig, ngunit nakakikilabot na boses ipinahayag ni Grace na nasa loob ng flash drive na yon ang katapusan ng kayabangan ng kanyang pinsan. Inutusan niya itong ihanda ang sarili dahil kinabukasan ang buong board of directors at si Doña Remedios mismo ang huhusga sa ginawa nitong panlilinlang at kawalang hiyaan. Naiwan si Richard na namumutla pinagpapawisan ng malamig at hindi makapagsalita habang si Jude at Grace ay magkasabay na lumabas ng silid ng may dangal. Ang hustisya ay nagsisimula na maningil at ang dating tahimik na janitor ay hindi na muling yuyuko sa mga taong walang budhi. Kinaumagahan isang kakaibang tensyon ang bumalot sa 17 palapag ng Remedios Tower. Ang karaniwang abalang bulungan ng mga empleyado ay napalitan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Lahat ay ipinatawag para sa isang kagyat na pulong sa malaking conference room, ang mismong silid kung saan yurakan ang dangal ni Jude. 2 araw na ang nakalilipas. Sa dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Doña Remedios,
Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang mababakas na anumang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila, pinagmamasdan ang bawat isa. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Grace, tuwid ang likod, ang mukha ay seryoso at handa sa isang laban. Sa kanyang kaliwa naman ay nakaupo si Richard na mumutla at pinagpapawisan pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Nakatayo sa likuran ni Grace sa isang sulok ng silid si Jude. Nakasuot siya ng malinis na polo na ipinahiram mismo ni Grace. Ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko, bagaman mayroon pa ring bakas ng pagpapakumbaba. Ang kanyang mga mata ay matatag na ngayon. Hindi na siya biktima, isa na siyang saksi sa pag-usad ng hustisya. Sinimulan ni Grace ang pulong sa isang malamig at formal na tono. Ipinahayag niya na mayroon silang tatalakayin na isang seryosong usapin tungkol sa integridad at katapatan sa loob ng kumpanya. Iniutos niya na i-play sa malaking screen sa harap ang video na nakapaloob sa flash drive. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid nang umilaw ang screen. Ang mga empleyado ay nagtaka, ngunit ang kanilang pagtataka ay napalitan ng matinding gulat nang makita nila ang refleksyon mula sa salamin ng bintana. Malinaw nilang nasaksihan ang bawat galaw ni Richard, ang kanyang patagong paglapit sa cubicle ni Jude, ang paglabas ng kumikinang na gintong relo mula sa kanyang bulsa, at ang maingat na paglalagay nito sa loob ng lumang backpack ng binata. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga empleyado. Ang mga tingin na dati ay puno ng panghuhusga kay Jude ay bumaling ngayon kay Richard nang may matinding pandidiri at pagkamuhi. Ang lalaking kanilang iginagalang dahil sa posisyon at yaman ay isa palang duwag at manloloko. Nang matapos ang video, hinarap ni Grace ang kanyang pinsan. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. "Richard, aniya, meron ka bang gustong sabihin tungkol sa iyong napanood?" Subalit sa halip na aminin ang kasalanan at humingi ng tawad, ginamit ni Richard ang kanyang huling baraha, ang kasinungalingan. Mabilis siyang tumayo, ang muka ay nagpapanggap na nasasaktan at biktima. Itinuro niya ang isa sa kanyang mga personal na assistant na nakaupo sa likuran. Sinabi ni Richard na ang assistant niya ang inutusan niyang magbantay sa kanyang relo at malamang ay ito ang nagkamali ng paglalagay sa loob ng bag ni Jude. Ipinilit pa niya na baka nagbibiro lamang ang kanyang tauhan at hindi sinasadyang lumaki ang issue. Ang lahat ng sisi ay ibinaling niya sa isang hamak na empleyado na alam niyang hindi lalaban dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Napailing na lamang si Grace sa tindi ng kawalang hiyaan ng kanyang pinsan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang boses na matanda at puno ng bigat ang pumutol sa katahimikan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pulong, nagsalita si Doña Remedios. Tumayo ang matanda mula sa kanyang silya. Ang bawat galaw niya ay mabagal, ngunit puno ng kapangyarihan. Tumingin siya ng diretso kay Richard at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. "Sapat na," ang mariing sabi ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa kaibuturan ng bawat taong naroroon. Ibinahagi ni Doña Remedios sa lahat ang isang kwento. Ikinuwento niya ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, kung saan nagpanggap siyang isang matandang pulubi na nagbebenta ng sampagita sa lansangan ng Quiapo. Ikinuwento niya kung paano siya pinalayas at hinamak ng isang tindero at kung paano siya nilapitan ng isang estrangherong lalaki na gutom din, ngunit isinakripisyo ang huling pera nito para bilan siya ng isang mangkok ng mainit na sinigang at isang tasa ng kape. Habang nagsasalita si Doña Remedios, dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Jude. Ang lahat ng mata sa silid ay sumunod sa kanya. Sa gabing iyon, pagpapatuloy ng Donya nang ako ay gutom, nilalamig at tinatrato na parang basura ng mundo ang aking sariling pamangkin.
sabay duro kay Richard, ay marahil nagpapakasasa sa isang mamahaling hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, umiinom ng alak na mas mahal pa sa 10 taong kita ng isang ordinaryong tao. Pagkatapos ay humarap siya kay Jude. Ngunit ang estrangherong ito, anya ang kanyang boses ay bahagyang lumambot na wala ring laman ang tiyan at maraming problema ay nagawang ibigay ang kanyang huling piraso ng tinapay sa isang taong hindi niya kilala. Ang lalaking ito na hinahamak ninyo dahil sa kanyang pananamit ay mas mayaman pa sa kalooban kaysa sa inyong lahat na pinagsama-sama. Isang matinding dagok ang naramdaman ng lahat ng nakarinig. Ang katotohanan ay mas nakagugulat pa kaysa sa isang simpleng kaso ng pagnanakaw. Ipinahayag ni Doña Remedios ang kanyang desisyon. Muling ibinalik si Jude sa kanyang posisyon at bilang kabayaran sa kahiyang dinanas nito, itinaas niya ang ranggo nito. Mula sa pagiging isang simpleng office assistant, itinalaga niya si Jude bilang isang project manager para sa isang bagong tatag na Social Responsibility Division ng kumpanya. Ang dibisyong ito, ang mangangasiwa sa pagtulong sa mga mahihirap na komunidad, isang trabahong alam niyang gagawin ni Jude nang may buong puso. Tungkol naman kay Richard, hindi siya tuluyang sinisante ni Doña Remedios. Dahil na rin sa pakiusap ng kanyang kapatid na ina ni Richard na natili itong may posisyon. Ngunit tinanggalan siya ng lahat ng mahahalagang kapangyarihan sa pananalapi. Ang lahat ng kanyang proyekto ay ililipat sa ilalim ng supervision ni Grace. Ito ay isang parusang mas masakit pa sa pagkatanggal sa trabaho, ang manatili sa palasyo, ngunit bilang isang bilanggo ng sariling kahihiyan. Napatungo si Richard talunan at walang masabi. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang matatag na mukha ni Jude. Sa mga mata ng binata ay walang paghihiganti, kundi awa. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa kanyang ego. Sa kanyang isipan, ipinangako ni Richard na hindi pa tapos ang laban. Gagawa siya ng paraan upang makaganti ng mas masakit at mas malagim. Nang matapos ang pulong, isa-isang lumapit ang mga empleyado kay Jude upang humingi ng paumanhin. Tinanggap niya ang mga ito ng may pagpapakumbaba. Kinagabihan naglakad sina Jude at Grace sa gilid ng Manila Bay. Ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Nagpasalamat si Jude ng taos-puso kay Grace sa pagtitiwala nito. Sumagot si Grace na siya ang dapat magpasalamat dahil ipinaalala sa kanya ni Jude na mayroon pa ring mga taong may ginintuang puso sa isang mundong puno ng kasakiman. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng malamig na hangin mula sa dagat, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan ng 2 taong pinagtagpo ng isang mangkok ng sinigang at pinagtibay ng isang ninakaw na relo. Ang kanilang mga puso na parehong may sugat mula sa nakaraan ay nagsimulang maghilom ng sabay. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng panibagong simula para kay Jude. Bilang bagong project manager ng Social Responsibility Division, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa kanyang trabaho. Ang kanyang opisina ay hindi na isang maliit na cubicle, kundi isang maayos na silid na may sariling mesa. Ngunit sa kabila nito, mas madalas pa rin siyang matagpuan sa labas bumibisita sa mga liblib na komunidad, nakikipag-usap sa mga residente at inaalam ang kanilang mga tunay na pangangailangan. Ang kanyang unang proyekto, ang pagpapatayo ng isang maliit na aklatan para sa mga bata sa isang barangay sa Tondo, ay mabilis na umusad dahil sa kanyang dedikasyon. Samantala, unti-unti ring namumukadkad ang relasyon nila ni Grace. Madalas na silang sabay na mananghalian, hindi sa mamahaling restaurant kundi sa mga simpleng karinderya na paborito ni Jude. Sa mga pagkakataong yon, ibinabahagi ni Grace ang bigat ng pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya at nakikinig naman si Jude
nang may buong atensyon nagbibigay ng mga payo na simple ngunit puno ng karunungan. Nakita ni Grace kay Jude ang isang kanlungan. Isang taong nakikita siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang babaeng nangangailangan din ng karamay. Ngunit ang namumuong kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Sa likod ng mga nakasarang pinto, isang mas malaking pagsubok ang inihahanda ni Doña Remedios. Ito na ang kanyang huling pinakamabigat at pinakamapanganib na pagsubok. Gusto niyang malaman kung ang katapatan at kabutihan ng isang tao ay nananatili kahit na ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay naglalaho na. Isang umaga, isang nakagugulat na anunsyo ang sumalubong sa buong Remedios Group. Nagpatawag si Doña Remedios ng isang emergency board meeting at ipinahayag sa isang boses na basag at puno ng kalungkutan na ang kumpanya ay nalulugi. Ayon sa kanya, isang malaking pamumuhunan sa ibang bansa ang biglang bumagsak na nagdulot ng pagkawala ng bilyon-bilyong piso. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan na babalot ng takot na mawalan ng trabaho. Ang stock market ay nag-react at ang halaga ng shares ng Remedios Group ay bumagsak ng husto sa loob lamang ng isang araw. Si Richard na ilang linggo nang nananahimik ay lihim na nagdiwang. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Para sa kanya ito ay isang patunay na matanda na at inutil na ang kanyang tiyahin sa pagpapatakbo ng negosyo. Habang ang lahat ay nag-aalala sa pagbagsak ng kumpanya, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang mga hakbang. Lihim na nakipag-ugnayan si Richard sa pinakamalaking katunggali ng Remedios Group. Nag-alok siya na ibenta ang mga pinakasensitibong impormasyon ng kanilang kumpanya, mga listahan ng kliyente, mga plano sa hinaharap, at mga sikretong pinansyal kapalit ng isang mataas na posisyon at malaking halaga ng pera kapag tuluyan ng bumagsak ang negosyo ng kanyang pamilya. Para sa kanya ito ay isang matalinong hakbang upang iligtas ang sarili. Ang katapatan ay para lamang sa mga tanga. Si Grace, na hindi sinabihan ng kanyang ina tungkol sa tunay na plano, ay labis na naapektuhan. Ang bigat ng posibleng pagbagsak ng imperyong pinaghirapan ng kanyang mga ninuno ay dumagan sa kanyang mga balikat. Isang gabi pinuntahan niya si Jude sa opisina nito. Ang mukha niya ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Umupo si Grace sa silyang kaharap ni Jude. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Jude, anya, narinig mo na siguro ang balita. Mukhang ito na ang katapusan ng lahat. Tumingin si Jude sa mga mata ni Grace. Nakita niya roon ang takot at kalungkutan. Hindi niya sinubukang magbigay ng mga huwad na pangako. Sa halip lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng dalaga na nakapatong sa mesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit at nagbibigay ng lakas. Grace, sabi ni Jude sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig, dumating ako sa kumpanyang ito na walang dala kundi ang damit sa aking katawan. Ang sahig ng basement ang naging una kong opisina. Kung babagsak man ang lahat ng ito, hindi ako natatakot na bumalik sa wala. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Ang tanong ay hindi kung babagsak ang kumpanya. Ang tanong ay kung wala na ang pangalang Remedios, kung hindi ka na isang CEO, kung isa ka na lang ordinaryong babae. Iiwan mo ba ako? Isang pilyong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jude. Isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Natigilan si Grace sa tanong na yon. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang pinakamalaking takot ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng mga taong mahalaga sa kanya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi bang ang kanyang sagot kahit kailan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakatanggap si Jude ng isang tawag mula sa isang headhunter na kumakatawan sa katunggaling kumpanya ng Remedios Group.
ang parehong kumpanya na kinakausap ni Richard. Inalok siya ng dobleng sahod at posisyong vice president kung lilipat siya agad. Ang alok ay napakatamis lalo na sa isang panahong tila lulubog na ang barkong kanyang sinasakyan. Ngunit walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni Jude ang alok. Sinabi niya sa headhunter na ang kanyang katapatan ay hindi nabibili ng pera. Mananatili siya sa Remedios Group, bumagsak man ito o hindi, dahil dito niya natagpuan ang mga taong nagtiwala sa kanya. Ang gabi ng pag-amin ni Richard ng kanyang kataksilan ay dumating. Gamit ang isang pekeng access card, pumasok siya sa opisina ng kanyang tiyahin pagkatapos ng oras ng trabaho. Inilabas niya ang isang hard drive at sinimulang kopyahin ang lahat ng mahahalagang file mula sa pangunahing server ng kumpanya. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Remedios kasama si Grace at 2 security guard. Nahuli sa akto si Richard. Ang kanyang muka ay namutla na parang papel. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit at pagkasuklam. Ibinagsak niya ang hard drive sa sahig. Sumigaw si Richard sa kanyang tiyahin. Sinumbatan niya ito sa pagiging isang matandang inutil na nagpabagsak sa negosyo ng kanilang pamilya. Ipinagmalaki pa niya na siya ay matalino dahil naghahanap siya ng paraan upang mabuhay, hindi tulad nilang lahat, nalulubog kasama ng barko. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Sigaw niya ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Walang lugar ang katapatan sa isang talunang kumpanya. Hindi umimik si Doña Remedios. Sa halip isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang nanamngiti na nagpahiwatig na ang huling bitag ay matagumpay na isinara. Sino ang nagsabing talunan ng kumpanya? Tanong ng matanda sa isang kalmadong boses. Sino ang nagsabing lulubog ang barko? Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Richard na nalinlang siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-amin niya ng kataksilan ay narinig ng lahat. Ang pagsubok ay tapos na at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang posisyon ang nawala sa kanya, kundi ang huling hibla ng respeto at pagmamahal mula sa kanyang sariling pamilya. Ang opisina ni Doña Remedios ay napuno ng isang mabigat na katahimikan matapos ang mga salitang binitawan niya. Ang nag-iisang maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioning unit at ang mabilis at mabigat na paghinga ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pilit na inuunawa ang kahulugan sa likod ng nakakalokong ngiti ng kanyang tiyahin. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong pagkalito at takot. Dahan-dahang lumakad si Doña Remedios palapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula roon tanaw ang kumikinang na karagatan ng mga ilaw ng lungsod. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tungkod, hindi dahil kailangan niya ng suporta, kundi dahil ito ay naging simbolo na ng kanyang kapangyarihan. Sa loob ng 1 buwan, pagsisimula ng matanda ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat na parang bato. Pinanood ko ang pagkalat ng mga balita. Pinanood ko ang pagbagsak ng ating stocks. Pinanood ko ang pag-aalala ng ating mga empleyado at ang pagtalikod ng ating mga kasosyo. Humarap siya kay Richard. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay panoorin ang sarili kong kadugo na nagtaksil sa pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat. Isang senyas ang ibinigay ni Grace sa mga gwardiya. Dahan-dahan silang lumapit sa likuran ni Richard, handa sa anumang biglaang kilos nito. Ang kwento tungkol sa pagkalugi ng kumpanya, pagpapatuloy ni Doña Remedios ay isang kasinungalingan, isang malaking dula na ako mismo ang nagsulat, isang bitag na maingat kong inilatag. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Richard, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Dahil sa isang barkong tila palubog na, sagot ng Donya, doon mo makikita kung sino ang mga daga na unang tatalon palabas. At sa gabing ito, Richard, ipinakita mo sa amin na hindi ka lang isang daga.
Ikaw ang hari ng mga taksil. Biglang nagbago ang anyo ni Richard. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng isang desperadong galit. Sumigaw siya at sinabing baliw ang kanyang tiyahin. Ipinilit niyang ginawa niya lamang ang nararapat upang iligtas ang kanyang sarili mula sa kahangalan ng matanda. Lumakad siya patungo sa pinto, iniisip na makakaalis siya ng ganoon kadali. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na barong. Sila ay mga abogadong matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya Remedios. Kasunod nila ay dalawang pulis na may matitigas na mukha. Inilabas ng isa sa mga abogado ang isang makapal na folder. Ipinakita niya kay Richard ang mga dokumento, mga bank statement, mga pekeng purchase order at mga ebidensya ng kickback mula sa mga supplier. Ito ang mga bunga ng matagal ng investigasyon na ipinagawa ni Doña Remedios. Ang pagnanakaw ni Richard ng impormasyon ay ang huling patunay na lamang na kailangan nila. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa kataksilan, kundi tungkol sa malawakang pandarambong sa loob mismo ng kumpanya. Nang makita ni Richard ang mga pulis tuluyan, nang gumuho ang kanyang katapangan, nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Nagmakaawa siya sa kanyang tiyahin. Sinabi niyang nagsisisi siya at nangakong magbabago. Umiyak siya at ginamit ang pangalan ng kanyang ina. Umaasang maaawa ang matanda. Ngunit ang mukha ni Doña Remedios ay nanatiling hindi nagbabago. Ang pagsisisi ay hindi sapat upang burahin ang mga kasalanang paulit-ulit mong ginawa. Sabi niya, ang hustisya ay dapat manaig. Harapin mo ang mga bunga ng iyong kasakiman. Inilagay ng mga pulis ang posa sa nanginginig na mga kamay ni Richard. Habang hinihila siya palabas, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Jude na tahimik na nakatayo sa isang sulok mula pa kanina. Ang kanyang tingin ay puno ng matinding galit, sinisisi ang probinsyanong lalaki sa lahat ng kanyang kamalasan. Ngunit walang nakita si Richard sa mga mata ni Jude, kundi habag. Nang maisara na ang pinto at mawala na si Richard, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lumapit si Grace sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, inay, bulong niya. Huminga ng malalim si Dosa Remedios. Ang pagod na dulot ng ilang dekada, ng pagpapatakbo ng negosyo at ng ilang buwang pag-arte, ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Umupo siya sa kanyang silya, tila nabawasan ng 10 taon ang kanyang edad. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Jude. Ang mga mata ng matanda na kanina ay kasing talim ng kutsilyo ay lumambot. At ikaw, sabi niya kay Jude, ikaw na nanatili sa barko kahit na ang alon ay naglalakihan at ang hangin ay sumisipol ng kapahamakan. Lumakad si Jude palapit sa mesa. Yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Jude de los Santos. Pagpapatuloy ni Doña Remedios, nalampasan mo ang pagsubok ng kahirapan nang ibigay mo ang iyong huling pera para sa isang pulubi. Nalampasan mo ang pagsubok ng paghamak nang tiisin mo ang lahat ng insulto sa basement. Nalampasan mo ang pagsubok ng kasinungalingan nang ipaglaban mo ang iyong dangal. At sa huli, nalampasan mo ang pinakamabigat na pagsubok sa lahat, ang pagsubok ng katapatan nang ang lahat sa paligid mo ay tumatalikod na. Kinuha ng matanda ang kamay ng kanyang anak na si Grace. Pagkatapos ay kinuha rin niya ang kamay ni Jude. Pinagpatong niya ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi ako humahanap ng isang mayamang lalaki para sa aking anak. Sabi ng Donya, ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon sa unang pagkakataon. Hindi rin ako humahanap ng isang henyo sa negosyo. Ang hinahanap ko ay isang lalaking may pusong hindi nabibili ng pera at may paninindigang hindi kayang gibain ng anumang pagsubok. Tumingin siya kay Jude nang may buong pagtanggap. Sa'yo, Jude, nakita ko ang lahat ng iyon. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng nag-iisang tagapagmana ng Remedios Group, formal na ibinigay ni Doña Remedios ang kanyang basbas.
Hindi bilang isang CEO na pumipili ng empleyado, kundi bilang isang ina na nagtitiwala sa lalaking mag-aalaga sa kanyang pinakamamahal na anak. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Grace habang nakatingin kay Jude. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghahanap at pagkabigo, natagpuan na niya ang isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na isinilang hindi sa karangyaan, kundi sa isang mangkok ng mainit na sinigang sa gitna ng isang maulang gabi sa Quiapo. Ang huling pagsubok ay tapos na at isang bagong kabanata ng pag-ibig at pag-asa ang handa ng magsimula. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Richard at ang katotohanan sa likod ng pekeng pagkalugi ng kumpanya ay kumalat na parang isang ipu-ipo sa loob at labas ng Remedios Tower. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang kasunod na anunsyo, ang formal na pagpapakilala kay Jude de los Santos bilang kasintahan ng nag-iisang tagapagmana ng imperyo, si Grace Remedios. Ang bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga at ang dating janitor ay naging isang buhay na alamat ng katapatan at integridad. Inasahan ng marami na ang kasal ni Jude at Grace ay magiging isang marangya at engrandeng selebrasyon. Inakala nilang gaganapin ito sa isang mamahaling hotel na may 5 bituin dadaluhan ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa at itatampok sa lahat ng pahayagan at magasin. Ngunit muling ginulat ni Jude ang lahat sa kanyang naging kahilingan. Isang gabi habang sila ay nasa mansyon ng mga Remedios, kinausap ni Jude si Doña Remedios at si Grace ng may buong paggalang. Sinabi niya na habang buhay niyang tatanawin bilang utang na loob ang lahat ng kabutihang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit meron siyang isang hiling para sa kanilang pag-iisang dibdib. Hiniling niya na sa halip na gastusin ng milyon-milyong piso para sa isang marangyang kasalan, nais niyang idaos ito sa isang paraang simple at makabuluhan. Nais ni Jude na ganapin ang kanilang kasal sa maliit na simbahan sa kanilang bayan sa probinsya, ang parehong simbahan kung saan siya bininyagan at kung saan madalas manalangin ang kanyang ina. At pagkatapos ng seremonya, sa halip na isang magarbong handaan, nais niyang magkaroon ng isang malaking pista para sa lahat ng mga residente ng kanilang baryo, kung saan ang mga taong dati niyang kasamang naghihirap ay makakakain, makakapagsaya at makakasama nila sa pagdiriwang. Napaluha si Doña Remedios sa narinig. Hindi ito luha ng pagtutol, kundi luha ng matinding kagalakan. Muli na namang pinatunayan ni Jude na kahit gaano kataas ang kanyang marating, ang kanyang mga paa ay nananatiling nakatapak sa lupang kanyang pinagmulan. Buong pusong sumang-ayon ang matanda at si Grace sa kanyang kahilingan. Dumating ang araw ng kasal. Ang maliit na simbahan sa probinsya ay napuno ng mga simpleng bulaklak na pinitas lamang mula sa mga hardin sa paligid. Ang mga dumalo ay hindi mga sikat na personalidad, kundi mga magsasaka, mangingisda at mga kapitbahay na nakakita sa paglaki ni Jude. Naroon din ang kanyang ina na ngayon ay malakas na at malusog na kasuot ng isang simpleng bestida. Ang muka ay nagliliwanag sa kaligayahan para sa kanyang anak. Naglakad si Grace sa gitna ng simbahan, suot ang isang simple ngunit eleganteng puting bestida. Sa kanyang paglalakad, hindi ang karangyaan ng lugar ang kanyang nakita, kundi ang mga tapat na ngiti at nagagalak na mga mata ng mga taong nagmamahal kay Jude. Dito niya naramdaman ang isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Sa harap ng altar nangako sina Jude at Grace ng pag-ibig na walang hanggan. Nang isinuot ni Jude ang sing-sing sa daliri ni Grace, bumulong siya. "Salamat sa pagtitiwala mo sa isang katulad ko." Sumagot naman si Grace, "Salamat dahil ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tao." Ang handaan ay isang masayang pista sa plaza ng bayan. Nagkaroon ng mahahabang mesa na puno ng lechon adobo,
at iba't ibang pagkaing Pilipino. Si Doña Remedios na kilala bilang isang Iron Lady sa mundo ng negosyo ay nakihalubilo sa mga tao kumain gamit ang kamay at nakipagkwentuhan sa ina ni Jude na parang matagal na silang magkakilala. Ang mataas na pader sa pagitan ng mayaman at mahirap ay tuluyan ng gumuho. Pagkatapos ng kasal tinanggap ni Jude ang mas malaking responsibilidad sa kumpanya, ngunit hindi bilang isang ehekutibong laging nakakulong sa opisina. Pinamunuan niya ang pagpapalawak ng kanilang Social Responsibility Division. Nagpatayo sila ng mga paaralan sa mga malalayong lugar, nagbigay ng kabuhayan sa mga nawalan ng trabaho, at tumulong sa mga komunidad na nasalanta ng bagyo. Ginamit niya ang kapangyarihan at yaman ng Remedios Group upang ibalik sa mga tao ang biyayang kanyang natanggap. Isang hapon ilang taon, matapos ang kanilang kasal, dinala ni Jude at Grace ang kanilang maliit na anak na lalaki sa Quiapo. Maingat silang naglakad patungo sa isang pamilyar na lugar, ang Turo-Turo, kung saan nagsimula ang lahat. Ang karinderya ay naroon pa rin halos walang pinagbago. Umupo sila sa isang mesa. Habang nag-o-order si Jude, isang matandang babae, gusgusin at may dalang basket ng sampagita, ang nahihiyang lumapit sa kanila upang mamalimos. Bago pa man siya maitaboy ng tindero, pinigilan ito ni Jude. Ngumiti si Jude sa matanda. Lumuhod siya upang maging kapantay nito at magalang na inalok na sumabay sa kanilang pagkain. Ganoon din ang ginawa niya sa kanyang anak. Itinuturo na ang paggalang at pagtulong ay hindi namimili ng katayuan sa buhay. Habang pinagmamasdan nila, ang matanda na kumakain ng isang mangkok ng mainit na sinigang, hinawakan ni Grace ang kamay ng kanyang asawa. "Hindi ka talaga nagbago," bulong niya. Tumingin si Jude. Sa kanya ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ito ay dahil hindi mo hinayaang magbago ako," sagot niya. Ang kanilang kwento ay hindi isang ordinaryong fairy tale tungkol sa isang mahirap na lalaki na naging prinsipe. Ito ay isang kwento tungkol sa isang lalaking pinatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kabutihan ng puso. Ito ay isang paalala na ang isang simpleng gawa ng kabaitan tulad ng pag-aalok ng isang mangkok ng sinigang sa isang nagugutom ay maaring maging simula ng isang pagbabagong hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Sa gitna ng maingay at magulong lungsod, nagpatuloy ang kanilang buhay hindi bilang mga tagapagmana ng isang malaking imperyo, kundi bilang mga tagapag-alaga ng isang mas mahalagang pamana, ang pamana ng pag-ibig, integridad at walang katapusang pag-asa. At ang ikot ng kabutihan na nagsimula sa isang maulang gabi ay patuloy na iikot para sa mga susunod pang henerasyon.